Amen, amen. Good, good. Babaguhin ang iyong buhay. Yeah, I hope you believe that. No, simula nang nakilala natin ang Panginoon, ay nabago ang ating buhay. Meron na ba? Meron na ba? Kahit konti, walang problema yan. Basta, alam nyo, tandaan natin, ang Panginoon ang nagbabago ng buhay, hindi po tayo. Minsan pinipilit natin baguhin ang ating sarili, dumarating na rin po tayo hanggang sa dumating na tayo sa pagkukunwari. Yeah. Yan nakakalungkot. So we are trying to conform to those who were transformed. Did you get that? Don't try to conform yourself to those whom God transformed. You yourself must be transformed and never conform. Okay? All right. Shall we all stand, please, and turn your Bibles in the book of Jeremiah, chapter 9. Jeremiah, chapter 9. All right. Jeremiah, chapter 9. We'll begin reading. We'll just read 2 verses here. And then we will go to many passages later on. Okay? Jeremiah chapter 9. Okay, nandiyan na po ba kayo? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, and Daniel. All right, you got it? Okay. Jeremiah chapter 9, verse number 23. Here's what the Bible says. Are you with me now? Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Now, in this chapter, mga kapatid, or in this verse, ito yung tatlong binanggit ni Jeremiah sa pamagitan, in fact, this is really from God, okay, na sa pamagitan ni Jeremiah, nakarating po sa atin. Okay? Na ano po ang sinasabi rito, lahat ng tatlong pinagmamalaki ng tao ay huwag ipagmalaki ng tao. Hindi nararapat na ipagmalaki ng tao. What are those 3 things? According to that verse, number 1 is wisdom. All right? That is literally a secular education. So, Jeremiah or God was telling us here about secular education. Okay? Yan yung mga karunungan natin, nakuha po natin sa pag-aaral dito, mga kapatid. And then the second one is what? Might. The power. Okay? The power. It is not just physical strength, but it is power, authority, or anumang may dominion ka sa ibabaw ng lupang ito. Okay? Over someone or over something. Now, the third one is what? Riches. Okay, napansin niyo po mga kapatid, lahat ng yan ay pinagmamalaki po ng mga tao na sinabi ng Diyos, wag. Kung meron kang ganyan, tatlong yan, wag mong ipagmamalaki. Wag mong ipagmamalaki. Kundi anong dapat mong ipagmalaki? Baba tayo sa verse number 24. Ano sabi sa verse number 24? But let him that glorieth glory in this. Okay? Ano po yung dapat ipagmalaki? That he understandeth and knoweth me. Remember, na ang nagsasalita rito ay Diyos. Ang sabi niya, kung meron man siyang dapat ipagmalaki niya na ako ay kanyang nauunawaan
at kilala niya ako. Okay? Kilala niya ako. Alright. Now, ang sabi ng Biblia, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness. Now, these are also the three things na napakahalaga ho na makikita natin na meron tayong magandang pagkakilala sa Diyos. Alam mo yung loving kindness, pagmamahal ng Diyos. Alam mo yung judgment. In other words, you are making a right decision. Right decision is always godly decision. All right? Are you getting that? And then the third one is righteousness. In other words, nanatili tayo sa katuwiran ng Diyos. That is, it has something to do with God's will in your life. Okay? Ano yung kalooban ng Panginoon? Ano yung gusto ng Panginoon? You're in the righteousness of God. You're in the mind of God. In the earth. Dito, mga kapatid, hindi dito pinag-uusapan yung nasa langit ka na, kundi dito sa lupa. Okay? For in these things, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, for in these things, I, what? Delight. Ito ang kinasisiyahan ng Panginoon, that you know how to make a decision, that you are living a godly life, and that you know the love of God. You exercise the love of God. Okay? Now, so dito natin malalaman ngayon, mga kapatid, kung talagang kilala natin ang Panginoon. Alam mo yung loving kindness ng Diyos, alam mo yung judgment ng Diyos, alam mo yung the third, come on, righteousness ng Diyos. Alright? Now, sa tatlong bagay na ito, ang sabi ng Biblia, diyan ako natutuwa. Now, the title of this message is that, do you really know God? Do you really know God? Malalaman po natin, napakasimple. I'm going to give you a simple message tonight, but this might be a wake-up call to each of us. Okay? Alright, tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ang mga talatang ito. Please, O God, kayo po magbigay ng understanding sa amin, wisdom, na siyang magiging dahilan para totoo po naming gampanan ang dapat naming gawin bilang isang Kristiyano, bilang isang naniniwala, Panginoon, sa inyong salita. Please, make me a blessing to your people once again. Kailangan po ng inyong mga anak ang inyong salita. Kailangan po nilang maunawaan ng mabuti ang pagiging Kristiyano, Panginoon. Wala pa man kami doon sa kalagayan na yon na lubusan po namin kayo makikilala, but kami po ay nasa proseso ng pagkikilala po sa inyo. All we need to do is to understand what we need. And this is really what we need. To know you more. Salamat po. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right. Now, ako po'y naniniwala ang pinakang kailangan po ng Kristiyano po ngayon ay pagkakilala po sa Panginoon. Yan ho ang pagkakilala, yan po ang grabing kailangan po natin. You see? Now, listen, everybody listen carefully. Wala ni isa man sa building, sa loob ng building na ito na magsasabing, I'm done. Okay na ako. It doesn't matter kung gaano ka nakatagal sa simbahang ito. It doesn't matter kung gaano ka na, kung ilang beses mo na nabasa ang Biblia. No. Listen, you need to know God more. I said, you need to know God more. In fact, that's our greatest need. Yan po ang pinakang kailangan natin at yan ang nakikita ko po na problema po ng bawat Kristiyano. At
minsan nananatili na lamang po tayo sa kalagayan na at least mas kilala ko ang Panginoon kaysa sa Kanya. Siya hindi niya gaanong kilala ang Panginoon, ako mas kilala ko ang Panginoon. You said, you should be careful with that because you might know about God, but you do not know personally God. It is one thing to know about God, it is another thing to know God. Nakuha niyo po. Now, knowing God is not just what we know about God, but how we respond to what we know about God. That is knowing God. Alam nyo, ang matindi pong problema, mga kapatid, ng isang Kristiyano ay mailagay niya ang kanyang sarili sa napakapanganib na position. Ang pinakang mapanganib na position, mga kapatid, is this. You know about Him, but you don't know Him. And people are bragging about what he know about God, at para bang kontentong-kontento na po tayo doon sa pagkakilala natin patungkol sa Diyos, pero wala tayong personal na relationship, personal na pagkakilala sa Panginoon. Now, if you're familiar with the Apostle Paul, sa aklat po ng Philippians, chapter 3, it starts from verse number 7. Pero marami po yan, mga kapatid. Let's turn to it para lamang po magkaroon kayo ng kaalaman. Okay? Let's go. Philippians. All right? Philippians chapter 3. Okay, are you with me now? Now, ito'y napakagandang patutuon ni Apostol Pablo na dapat maging klarado po sa atin. Notice what the Bible says here in verse number 4. Though I might also have confidence in the flesh. When the Apostle Paul said confidence in the flesh, it involves those three things, kapatid. Yung tatlong bagay na pinagmamalaki ng tao. Ano nga po yung tatlong bagay na pinagmamalaki ng tao? Number 1 is education, wisdom, okay? Now, pangalawa, might, power. Okay, number 3, riches, okay? Sabi ni Paul, though I might also have confidence in the flesh. Okay? That is confidence in the flesh. If you possess those three things, if you are a possessor of those three things, then you have confidence in the flesh. So sabi ni Paul, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, Paul said, lalo na ako. Kung meron mga tao, sabi ni Paul, na may inaasahan at masasabi niyang pwede nyo nang pagkatiwalaan yung kanyang sarili, alright, eto yun, ako yun. I'm more. So, then, ipinakita niya sa verse number 5 kung ano yung pinagmamalaki niya, mga kapatid. Ano yun? Look at this. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin. Kinikilala po yan, tribe of Benjamin. Okay? An Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a what? Pharisee. Akalain mo yung mga pinagmamalaki na Pariseo yan. Concerning zeal, what? Persecuting the church. That's the zeal of the Apostle Paul before. Okay? Touching the righteousness which is in the law, what? Wala siyang kaso. Alright? But what things were gained to me, those I counted what? Loss. For what? For Christ. You see, ano pwede ipagmalaki? Hindi niya pagmamalaki ito. Basta isa lamang gusto niya mangyari. Yeah! Verse number 8. Doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. That is exactly what we need. That is the greatest need of every individual Christian that is sitting in this auditorium tonight. Yan ang kailangan po natin, na maitaas ang Panginoon, na ang Panginoon mag-excel sa buhay natin.
Pero hindi ho mangyayari yan not until napakilala po natin ng personal ang Panginoon. For whom I have suffered the loss of all things, do count them but dung. You know, you understand what is dung? Okay? But, or baka yung iba hindi nyo gaano naunawa yung English na to. Alright? Kasi iba ang English secular, iba ang English sa Bible, mga kapatid. Okay, dumi ho yan, dumi. In other words, alam nyo na, yung dumi ng baka, dumi ng hayop, dumi ng tao. That's it. Okay? So, yung mga pinagmamalaki ng tao, yung mga dapat pagmamalaki ni Paul, ay tinuring niya lamang na isang dumi. You understand? Pag sinabi kong dumi, hindi yung dirt, ha, mga ganito. No, dumi as in dumi. Alright? You understand na? And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law. You see, sapagkat kung wala naman si Paul, binaviolate doon sa law, ang iniisip niya na is, I'm good, I'm fine, I'm righteous. You see, dyan ang pagkaalam natin, mga kapatid, pagka wala naman tayo binaviolate, we're done, we're doing good, we're okay. Diba? Pero sabi ni Paul, no, that's not. You see, pero pagka nakilala mo, in other words, kapatid, maaaring sasabihin mo na ngayon, napakabait mo, napakaganda mo, napakaayos mo, but listen, may buhay pa na mas maganda dyan sa buhay ng isang Kristiyano. And that when you know the Lord Jesus Christ more than what we know now. All right? And then and then be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. You see? So, naunawaan niyo po ba na sinasabi ni Paul dito na lahat, kung anong nangyari sa kanya, ay posibleng mangyari sa lahat. If you only have faith in God. You see? So lahat ng ito ay manifestation ng pananampalataya ni Paul sa Diyos. Notice in verse number 10. Verse number 10. That I may know him. That's the key verse right there. And the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. You see that? So, the Apostle Paul knew how to know God. He knew it. Now, eto yung sinasabi niya, lahat ng mga bagay na yan na pinagmamalaki niya ay para kay Paul, mga kapatid, para kay Paul, hindi para sa inyo, hindi para sa akin. But listen, tayo ba ay mas magaling pa kay Paul? Pero sabi ni Paul, mga kapatid, para sa akin, etong mga bagay nito, kinount ko yan, binilang ko yan na parang dumilang. Para lamang makilala ko ng lubusan ng Panginoong Kristo at mag-excel siya sa buhay ko. Alright? And then, that, sabi ni Paul, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable, or being made, in verse number 10, mga kapatid, unto his death. Conformable unto his death. You see, how important for the Apostle Paul to know God? You see, he sacrificed everything. He suffered loss. Lahat ng mga bagay, mga kapatid, kanya pong tinuring na mawala sa kanya, wala hong kwenta sa kanya, mga kapatid, just to know God. So it is important, mga kapatid. It is very important. Kaya nga po, kaya ko kayo dinala po dyan sapagkat ito yung isinasabi rin ng Diyos mismo kay Jeremiah na sabihin sa mga tao. Na huwag kayong magyabang tungkol sa tatlong yan na pinagyayabang ng tao, kundi kung meron man kayong dapat ikatuwa, dapat itaas sa buhay ninyo, ay yung nauunawaan ninyo ako bilang Diyos at nakikilala nyo ako bilang Diyos. You see that? Now, this is the very important, mga kapatid, because if I will bring you back to the life, to the time of Joshua, patungkol sa panahon ni Joshua,
I hope everybody is aware of that. Okay, marami beses ko na po hindi lang rito mga kapatid. In the book of Judges, nandiyan po nakalagay mga kapatid, ang record after the death of Joshua. Alright? Now, nung libing ni Joshua, ang daming umaten, nandun yung mga matatanda, nandun yung mga fathers and all the generations of the fathers. Pero ang nakakatakot dito mga kapatid, may lumabas na generation na hindi po nakakakilala sa Diyos. See that? So that's the point. Yan mismo po in the book of Judges. All right? Let's turn to it. In verse number 10, chapter 2 of the book of Judges. All right? Madali lamang po yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges. All right? So, pag nakita niyo yung Joshua, makikita niyo na po yung Judges. All right? Judges chapter 2. Look in verse number 10. Are you with me? All right? Pagkatapos po nila ilibing si Joshua, and then ito na po in verse number 10. And also all that generation were gathered unto their fathers. Okay? And there arose another generation after them. After them. After that generation na nakita ang kagandaan ng Diyos, which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. As you continue to read that, makikita nyo na po mga kapatid yung problema. Diba? Nakakalungkot. Sapagkat ang pinagsisimulan talaga mga kapatid ng problema, alright, tuloy natin, para lamang may basis tayo. Minsan pagka wala tayong basis sa mga sinasabi natin, para bang nagpapatama lang tayo. Kapatid, gamitin natin ang Biblia sa ikatututo natin. Alright? Look in verse number 11. And the children of Israel, what? Did what? Evil in the sight of the Lord and served who? Baalim. Many gods, the gods of Baal. Okay? Yan po ang Baalim. You see, the Baal here is a plural form. Maraming Diyos-Diyosan mga kapatid. Now, bakit mga kapatid? How come na sila po ay nagkaroon ng ibang Diyos-Diyosan at naglingkod sa ibang Diyos-Diyosan? Only for one reason. The people stopped to know more about or know more God. You see, again, it's not about knowing about God, but knowing God personally. Kasi kapatid, tingnan nyo mabuti kung nasaan kayo ngayong gabi. I'm trying to help you. I am your pastor. Okay? Now, ginawa ko na po yan dito mga kapatid. Nakakalungkot mga kapatid. Nang sabi nga ni David in the book of Psalm, I think that's in chapter 19. Now, the heaven declares the what? The glory of God. But listen, what the heaven declares ay hindi mo pwedeng sabihin na kilala ko ang Diyos. You know what the heaven declares. It declares about what? About God. About the glory of God. But listen, huwag mo sabihin na pagka nakita mo yung declaration sa heaven, I know God. No, sir. Alam mo na yung heavens is the product of God. It is the creation of God. You see, what you can see right now, ginawa ko na illustration to dito mga kapatid. What you can see right now ay relo mga kapatid. Alright? May tatak po itong relo mga kapatid. Rolex. Rolex. R-O-L-E-K-S. Okay? Rolex. Yeah. Iligan man. Yeah. Now, listen now. So pag nakita nyo po ito mga kapatid, anong makikita nyo? Pwede nyo bang sabihin, well, relo yan. So pag nakita nyo to, anong makikita nyo? Merong watchmaker. At pag nakita nyo ito, may sabi nyo, may watchmaker, may gumawa ng relong ito. Pero hindi nyo pwede sabihin, kilala ko kung sino gumawa niyan. But most of the time, ganyan ang tama sa atin mga kapatid. Nung nakakita natin ang heaven, akala natin, kilala natin ang Diyos.
But the truth of the matter, alam mo lamang na may Diyos. Sana yung pagkaalam natin na mayroong Diyos, yun ang mag-i-encourage sa atin na kilalanin natin ang gumawa ng langit at lupa. Ang nakikita lamang po natin, mga kapatid, ay panlabas. Notice what the Bible says here. Sino ang mga naging problema? Yung mga nag-aakalang kilala nila ang Diyos. Now, do you understand, mga kapatid? Sabi ko sa inyo kanina, ang pinakamatinding kailangan ng tao ngayon ay makilala nila ng personal ang Diyos. You can know Him more. May buhay na mas masarap pa sa ngayon. Ano bang klaseng buhay na nag-enjoy mo na ngayon, may mas masarap pa dyan. You see, katulad ngayon, kapatid, listen now. Now observe nyo to, and everybody can say amen tonight. Lahat ngayon, every time I preach here, walang hindi mag-i-amen. Lahat nagtataas kayo ng Bible, nagtataas kayo ng kamay. Boy, everybody's enjoying. But it doesn't mean that you know God. Because what I'm saying right now is the declaration that there is God. But listen, that declaration that there is God must invite you and encourage you to come to God and know Him more. That's the time, mga kapatid, there's a reason why we quit. Because when someone, when the preacher quit declaring God, you will also quit serving God. Come on, choir members, not because you're singing in the choir, it doesn't mean that you know God. You're just singing the declaration of the goodness and the greatness of God. But you too personally must experience a personal relationship and the greatness of God in your life. Doon tayo takot na takot. The problem now is this. You know the doing, but you don't know the being. You know the doing. You understand what I'm saying? You can do it. You can do the singing. You know how to do it. When you sing in the choir, you know how to do it. When you play the instrument, you know how to do it. When you go somewhere, you know how to do it. But are you in that, what you're doing? Being in a situation na nandoon ka talaga at ikaw talaga yun, magkaiba ho yun. Actually, the being is what we are avoiding. See, we don't, being is, it involves involving. Putting yourself in. Kapatid, listen, ito yung kinakatakutan natin. Hindi yung doing eh. You know how to do it. But to be, yun ang kinakatakutan natin. Hindi pa pag may problema tayo, ayaw natin may problema. Ayaw nating mahirapan. Yung iba, tingnan nyo, pagka maulan, ayaw nang magsimba. You see, now listen to me now. Let me show you something in the Bible. Are you familiar with the vine? Na kinuwento ng Panginoon, yung example ng Panginoon about the vine? In chapter 15 of the book of John. Let's go. All right. Now notice in verse number 1, chapter 15 of the book of John, chapter 15. All right? Are you with me? In verse number 1, inintroduce ng Panginoon na sinabi niya, you see, if you have a good Bible, then it must be in a red letter edition. Okay? Now, it must be written in red. Not in blood, but red. All right? Here, in verse number 1, pinakilala ng Panginoon kung sino siya. I am the what? True vine. And my Father is the what? All right. Now, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may what? Bring forth more fruit. Now, listen now. Tingnan niyo mabuti kung gaano kaganda ito, mga kapatid. All right, siyang vine and the Christians are the branches. Okay, tayo yung branch.
dapat yung branch, kapatid, in other words, ganito po yan, siya ang puno, tayo ang sanga. At dapat yung sanga ay naka-attach, connect, kapatid, sa puno. Maliwanag po yan. Naka-connect sa puno. Alright? Kaya ngayon, namumunga ang sanga kasi yung buhay ng puno nagfo-flow mula sa root papunta doon sa sanga, that will give the branch fruit. Or that will cause the branches to bear fruit and much fruits. Alright? Nakuha niyo po yun, mga kapatid? Kung walang buhay na mag-flow from the root to the vine and to the branches, wala hong fruit. Alright? So, pinapabayaan po niyan na mag-flow. That's it. So, here it is kung paano sinabi ng Panginoon yan. Alright? In verse number 4, abide in me and I in you. Alright? This is what we are talking about, knowing Him more. You will know Him more if you abide in Him. Because if you will not abide in Him, because if you abide in Him, then He will also what? Abide in you. Napakaliwanag ho ng salita ng Diyos. Alright? And then the Bible says, as the branch cannot bear fruit of itself. In other words, hindi ka magbubunga kung hindi ka connected or attached sa vine, sa puno. Because wala kang root. Yung puno ang merong root na magbibigay sa iyo ng fruit. Alright, are you following me? And then here's what the Bible says, except it abide in the vine, so no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Alright, here it is. Baba na ho tayo, mga kapatid. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Okay? Now, ipakita na po natin kung gaano ito kaimportante. Verse number 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Notice that. Ye shall ask what ye will. Now, here it is. Kinakailangan, ang sinasabi natin, kilala natin ang Panginoon, kapag ka yung will ng Panginoon, kapag ka nakikita na po natin ang mga bagay ayon sa perspective ng Diyos. Alright? Now here it is. I'll give you principles here. And I don't want you to miss this. Okay? Now, number 1, we should know or seeing things according to God's perspective is more important than according to your objective. Okay? Let me say this one more time. One more time. Okay? Now, seeing things according to God's perspective, okay, is more important than to your sight, than seeing things according to your objective. Okay? One more time, para wag natin makalimutan. Alam kong ina-outline niyo, mga kapatid. Okay? Seeing things according to God's perspective is more important than according to your objective. Okay? More than. It is better. It's a lot better. It is more important, kapatid. Meron tayong objective sa sarili po natin, sa mga bagay na nakikita po natin o tinitignan natin o ginagawa natin, mga kapatid. But, kinakailangang makita po natin ang bagay na yan ayon sa perspective ng Diyos. Now, listen to me now. Kapag kakilala niyo po ang Diyos, magsisimula mo na makikita ang isang bagay na mas greater kaysa
paningin mo sa iyong objective. You see, now do you understand kung bakit hindi tayo makapag-perform sa gawain ng Panginoon? Do you understand kung bakit hindi tayo mapakinabangan ng Panginoon? Dahil sa ating takot. Bakit po tayo natatakot? Dahilan sa ating objective na hindi na nahihirapan po tayong gawin, mga kapatid, or i-accomplish. O baka natatakot tayo, mag-fail tayo. But listen, hindi ka magkakaroon ng takot, mga kapatid, sapagkat ang kalaban, makikita mo na mas maliit, sapagkat tinitignan mo na meron kang mas malaking Diyos. Listen, remember this, mas malaki ang Diyos natin kaysa buong mundo na ito. Listen, wag ho natin sabihin that the world can contain God. No, it is God who can contain the world. You see that? Na kung nasa iyo, kung meron ka ng magandang relasyon sa Diyos, if you know Him, then lahat ng mga bagay sa buhay mo, titignan mo yan ayon sa paningin ng Diyos, ayon sa level ng paningin ng Diyos sa mga bagay na yan. Listen, without God, you can do nothing. Now, it's so impossible to accomplish great things for God if you don't know Him. Kaya nga po, kunti ang pagkakilala natin sa Panginoon. Pag maliit ang pagkakilala natin sa Panginoon, wala tayong malaking magagawa para sa Panginoon. Alright? Now, second principle. Being is more important than doing. Being is more important than doing. Okay? Ang ibig ko sabihin po dyan, ilalagay ko po ang sarili ko dyan. Okay? Yan ang ayaw na ayaw natin, yung mapagod tayo. Yung magkaroon tayo, ma-stress tayo, ma-pressure tayo, yun ang ayaw na ayaw. Relax na rin, mabuti, wala kang ginagawa, magmi-ministry ka pa. Kapatid, you can do the Sunday school, pero ang mahirap doon, ay maging katulad ka ng tinuturo mo. Madaling kumanta, pero mahirap maging katulad ng kanta mo. There's a call comes ringing, or the restless wait. What? Come on. Send the light. There are souls still ready. Then send the light. Send the light, send the light, the blessed gospel light. You know how to do it. You know how to sing. But to be what you are singing is the most difficult one. Now, actually, ladies and gentlemen, tonight, that is the most dangerous position in our Christianity today. Ang pinakang dangerous na position natin ay yung alam natin kung paano natin ituro, paano natin gawin, pero ang mahirap yung ilagay natin ang sarili natin sa tinuturo natin na dapat gawin ng maraming tao. That is the most dangerous. And the reason why you cannot do it because you don't know Him. Hindi mo pa makuha yung eto kung paano tignan ng Diyos yan. Bakit parang ang dali kong gawin? Parang with me nothing. With God, every time na ginagawa ko ito, parang it's very possible. Why is that? Because with God, nothing is impossible. You are seeing things according to God's perspective and not to your objective. And sometimes, sinasabi ko nga kapatid, maraming beses, ang objective natin, gawin natin yan, at pagka nagawa natin yan, dapat akong pasalamatan ni Pastor, dapat ma-mention ni Pastor ang aking pangalan. You know, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, maraming mga Kristiyano nagsimula na maglingkod sa Panginoon, na magpagamit sa Panginoon, pero nung tumatagal, gusto lang ang Panginoon ang kanyang gamitin. Ginagamit niya na ang Panginoon. Hindi na siya nagpapagamit sa Panginoon, kundi Diyos na ang pinapagamit niya para siya tumaas. Para siya makilala. So it is so important that you must know Him.
Anong dapat natin gawin? Ilagay natin ang sarili natin doon sa sinasabi natin. Madaling kumanta. Kanta ka rito, alright, ang saya-saya mo. But listen ngayon, sabi ko John Hill, watch out. Marami kumakanta sa church ng umaga, sa choir ng umaga, pero wala na sa hapon. Maraming mga Sunday school teachers, watch out, na nandito lamang pag magtuturo, pero pagka wala na, hindi na siya attend. You know what? You know how to do it, but it's hard for you to be it or in it. Being is more important than doing. And then the third one. Willing is more important than feeling. Willing is more important than feeling. Here's what I mean, mga kapatid. Here's what I'm saying. Okay? You ready? I don't feel to do it. Kaya gagawin mo lamang yan kung nararamdaman mo, hindi ko feel eh. Hindi ko feel na belong ako. Listen, kapag nakilala mo ang Panginoon, it's not about feeling. It's not about emotion. It's about intellect. It's about how and what you know God and how you know Him. That will push you to do something and accomplish something for the glory of God. Hindi ko nahihintayin, kapatid, na magkaroon ako ng feeling para gawin ko isang bagay ito. Then I must be willing more than my feeling. Did you get that? I said I must be willing more than my feeling. Kaya nakakalungkot, mga kapatid. Naghihintay lamang tayo maramdaman natin. Pero mga kapatid, if I know that one thing glorifies God, I must be willing. Willing to love, willing to sacrifice, willing to suffer the pain, willing to lose everything for the excellency of Christ. Yeah. Marami sa atin, kapatid. Sabi ko sa inyo, you just know about God. Kasi yung personal experience mo sa Panginoon, you have sometimes to sacrifice. Sometimes you have to suffer pain. You have to suffer pain. Sometimes, loss. Loss of what? Friends? Minsan mawawalan ka ng dati mong kakilala rito. Mawawalan ka ng dati mong kahut-hutang dila. Oh yeah. So what is that? Kung ang kapalit naman yan ay excellency ng Panginoon. Sometimes, ang ayaw na natin yung mawala tayo, mga kapatid, sa usapan. Yung mawala tayo sa group chat. Yung mawala tayo sa grupo, mga kapatid. Yun minsan ang ayaw natin. Pero ang totoo lang, ang kailangan natin, talagang mawawala yan kung ang kailangan mo ang iyong sisikapin. Ano yun? Pagkakilala sa Panginoon. You see, yung pagtaas nyo ngayon, yung pagsigaw nyo ngayon, it doesn't mean that you know God. I'm just declaring right now, the glory of God, the goodness of God, the greatness of God, and the good thing if you will know Him more. Pero after this, kapatid, hindi po ang ibig sabihin, kilala ko na ang Panginoon. Not until that your being became more important than what you are doing. You understand? In fact, yung doing ay result lamang yan ng being. Being with Christ. Being in the presence of God. Being in the
activities of God. Ito yung ginagawa dito ng Panginoon. Kung nasaan yung shaking, kinakailangan pumunta ako roon. Kung saan gumagalaw ko, habang gumagalaw ang tubig, pupunta ako doon. Habang nandyan, nararamdaman ko, huwag naman sana mangyari sa akin na, ay, dumaan na pala ang Panginoon. At pag dumaan ang Panginoon, at least I know Him. How did you know that? How did you know God? See? Kapatid, maraming beses na tayo pumupunta sa simbahan. Pero ang kailangan natin talagang mabuti. Nakikita ko po ang problema. Babalik at babalik tayo sa iisang problema. Sa pagkakilala natin sa Diyos. Nag-enjoy tayo sa nakita natin. Oh, bituin! Oh, wow! Ay, ang gaganda! Pero pagkatapos noon, nakita natin yung bituin. Nakilala mo ba ang Diyos? Nasa anong level ka na ngayon? Kung meron mang 1 to 10, nasaan ka na dyan sa pagkakilala mo sa Panginoon? Malalaman mo yan sa pamamagitan ng John chapter 10, chapter 15. All right? Here's what the Bible says. All right, notice what the Bible says here in verse number 10. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love. You see, to abide is to be with. Did you get that? You're putting yourself in it. Okay? To abide, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Now listen to me now. Nanatili ang Panginoon sa atin sapagkat kasama niya ang kanyang Ama. And listen to me now, God is love. Jesus is love. Hindi mo na matanggal sa Kanya yung love because He is love. Hindi siya nag-increase or nag-grow sa love because He is love. Now, mananatili sa atin at masasabi mong, I'm willing to love the unlovable. I'm willing. I'm not waiting for feeling because I am willing. Okay? Now, that I am willing because I know that God is love. I'm willing to love my enemy. I'm willing to love with the unlovables. I'm willing to love the unlovables. Why? Because I know God. He loved me. And He loved the unlovable. And God is love. If you say that you know God and you hate your brother, you are what? You know it. You know it. Brethren, look at this. Saan tayo nagkakaroon ng problema sa ating Christianity? Saan tayo nagkakaroon ng problema sa lahat ng mga ministries natin? Kapag ka tayo ay nag-akala sa sarili, hindi man ako nagkunwari, na paniwala ka ng sarili mo, na akala mo, kilala mo na ang Diyos. Let me ask you a question. All right, you ready? When is the last time that you have a personal encounter with God? In fact, ayaw na natin mag-try ng mahirap. Nahirapan na nga, hindi lang nila alam eh. Ang hirap na nga sa trabaho ko eh. Tapos gusto pa lang pag-involve din ako dyan. Hindi lang nila alam. Hindi mo pa naiisip mga kapatid, na pagka nag-involve ka,
Yes, mahihirapan ka. Yes, may sacrifice ka. You might sacrifice your time. Maaaring kulang ka pa sa tulog. Maaaring kulang ka pa sa pahinga. But the more na nangyayari sa iyo yan, the more na nakikilala mo at nararanasan mo ang isang totoong Diyos na makapangyarihan at totoong nagbibigay ng kalakasan. Believe me, not because I am a pastor, but that is exactly what I want in my life. Sabi na, Pastor, magdahan-dahan ka na. Oh yeah, sabi ko naman, kusang darating yan. Oh yeah, kusang darating yung pagdadahan-dahan. See, may mga bagay talaga, meaning ko may mga bagay na hindi ko na nagagawa ngayon. Dati nanununtok ako eh. Oh yeah. Ngayon, si Jai na lang ang pwede kong masuntok eh. Kaso nagkakasakit eh. Yeah. But you understand what I'm saying, mga kapatid? Kung alin yung mahirap sa akin ngayon, sasabihin ko, mahirap dito. Alright? May 2 oras lamang ako matulog. Last Wednesday, mga kapatid, natulog ako ng past 4, nagising ako ng 6:25, sabi ko sa Panginoon, pupunta ako ng Tarlac. Monday, nagsimula yung sakit ko, inubo ako, humingi ako ng gamot kay Boscon. Sabi ko, binigyan ako ng gamot. And Tuesday, hindi ako nakapunta rito kasi naggrabe na. You know? Alam niyo naman ang COVID. Alright. So, naggrabe na. Pero sabi ko, dapat nandito ako ng Tuesday kasi gusto ko magturo sa mga nagdi-drill, you know. And then, Wednesday, nandito ako kapatid. Hindi ako nagpahalata na may COVID ako. Alright? Well, pagkatapos po niya, kinagabihan, parang gumaganda na ang pakiramdam ko. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng magandang signal kung ako'y tutuloy sa Ramos. Or else, kaya ko namang bigyan ng instruction si Rafi at sasabihin ko ganito, wala namang problema. Pero I want to be there personally because I want to see those things. Kinabukasan. So Wednesday, I'm trying to hit the bed as early as I can para makakuha lamang ako ng tulog na mas maaga. Pero mga kapatid, sabi ko, Panginoon, patulugin niyo po ako ng mga 12. Hindi man ako makatulog ng 12 kasi alas 12 na yata kami umuwi. And then pagkatapos po niyan, hinatid ako nila RG, ay makikipagkwentuhan pa sa akin yan, mga kapatid. So, tapos pagkatapos po niyan, mga kapatid, sige na, sabi ko, matutulog na ako. Alas 2 na. So, ang ginawa ko, mga kapatid, nag-take ako ng, para lamang pag nagising ako ng umaga, take ako ng drugs. And now I'm talking about sa drugs na binigay ni di ba drugs din naman yun tawag doon? Yeah, ano yun? Berry Ora. Yeah. So tinakta ko, sabi ko, Panginoon, parang gusto kong maging masigla pagising ko. Kapatid, nakatulog ako ng past 4. Nagising ako ng 6:25, pero ang sarap ng pakiramdam ko. So Lord, sabi ko, binibigyan mo ako ng signal na gusto mo akong pumunta sa Ramos. So that is more or less 2 hours natulog, kapatid. Nagda-drive ako. Oh boy, I'm telling you, okay. Overtake dito, lampas dito, kapatid. Hindi ko napapansin, 140 na ang takbo ko, you know. So, by God's grace. Yeah. So, sa North Express, now listen, now, if you're not in the ministry, don't do it because may exemption pag nasa ministry ka, all right? All right, attorney, wag niyong gagawin yan. Abogado ka. All right. Pag ginawa mo yun, sigurado ko magsisinungaling ka. But anyways, now listen, that's only good for the pastor, okay? Now, listen, back in those days na hindi nagkakasala ang pastor pagka nagsisinungaling. But, I'm telling you, mga kapatid, nahandun ako. Tapos, ang sigla ko, dumaan ako sa McDonald's, bumili ako. Hindi ako nagugutom. Hindi pa ako nagbe-breakfast, mga kapatid.
Siguro nag-join ba ako sa inyo? Hindi ako nakapag-join sa TBL. And then, hindi ako nakapag-join, pero nakarating, hindi ako naggutom. Sabi ko, ang galing. Sabi ko, pagdating doon, mga kapatid, gutom na ako. And so, pagdating ko doon, nandun na si Pastor Louie. Paglabas ko ng pintuan, nandun na nag-aabang si Pastor Louie. So, nagkwentuhan na kami. Sabi ko, teka na, kain na tayo, brad. Gutom na ako. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Pagkatapos namin kumain, hindi ko alam sumakit itong likod ko. Itong upper, ito. Ano tawag dyan? Balikat? Yeah, balikat. Minsan hindi ko sa ulado, mga kapatid, yung mga parts of the body. Ang alam ko lamang ngipin, mga ganon. And, kasi removable eh. But anyways, so sabi ko, sumakit. Sabi ko kay Pastor Louie, bakit? Kaya sabi niya, sir, ano yan? Pagod yan sa pagdadrive. Kailangan mo lang magpahinga. Sabi ko, magpapahinga ako. Sige, pahinga ako. Pagkatapos ko magpahinga, habang nag-uusap kami ni Pastor Louie, pinipisil-pisil ni Brother Alfred yung likod ko, itong balikat ko. Sabi ko, wow, mukhang nawawala. Sabi ko, Brother Alfred, ha? Pero parang nagkaka-diabetes ako, ha? Kasi may diabetes siya, nakahawaan niya na po ako. But anyways, so sabi ko, okay. So hanggang sa siguro nakapagpahinga ako ng 20 minutes. Kasi magsiservice na, mga kapatid. Hindi ko kinakalimutan na ako'y pastor doon. See? So kinakailangan nandun ako during the service. Alright? Now, and so, attend ako ng service, pero hindi ako nag-preach kasi mahirap pa yung throat ko. Pero after that, nagsalita po ako, pambirang tindi. Talaga namang very active, mga kapatid. So sabi ko, gumagana na yata yung mga iniinom ko. Ang mahirap nito, mga kapatid, nung kumain na kami, nung gabi, sabi ko, parang nagugutom na ako, kain na tayo. So kumain na kami, yung tinake ko, mukha yatang na-alerto masyado yung mind ko na nauuna nang gumalaw yung body ko kaysa mind ko. You understand? Hindi pa dinidiktahan yung paa ko na mag-step, pero gusto kong lumakad. Aboy, nauuna gumagana. Para akong lumulutang, mga kapatid. You see, kayo mga drug dealers, alam niyo yung sinasabi ko. You know. Now, listen now. So, sabi ko, hindi maganda. Tinawagan ko si Janelle, sabi ko, hindi maganda, nararamdaman ko. You pray for me. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Pero sariwa, alam ko ang lahat ng nangyayari. Pero sabi ko, mukha yatang ito yung last night ko. Pero maliwanag, mga kapatid, sabi ko, ang isip ko ang layo pa sa kamatayan. Kasi lahat nagpa-function pa eh. You see, naalala ko pa si Richard, kilala ko pa si Doron, you know. Naalala ko pa. Saka ang pagkakaiba lang is, masyadong mabilis yung galaw ko. Akalain mo, kapatid, nagtutoothbrush ako, lumalampas yung toothbrush dito. Ganon ka-active ako that night. Which I cannot explain. Tapos naguhugas ako ng kamay ko. Yung hugas ko ng kamay, dapat ganon-ganon lang. Ganon, gumaganon. Sige, what's happening? Sabi ko, alam ko na. Maari yung objective ko ay hindi ayon sa perspective ng Diyos. Inunahan ko ang Diyos. Nag-trust ako sa mga tinitake ko kaysa gagawin ng Diyos. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, whatever you will, I will abide. So that night, sabi ko, Panginoon, bigyan mo lamang po ako ng tulog. Bigyan mo lamang po ako ng tulog. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa bed. Punta ako sa bed, kasi doon ko hanapin yung tulog. Doon ko makikita yung tulog. Natulog ako, mga kapatid, pagising ko, back to normal. Now, here's what I'm saying. Kung kakatakutan natin, mga kapatid, ang hindi pa nangyayari sa atin, magiging parang Sarah and Abraham po tayo. May pangako sa kanila ang Diyos na paparamihin ko ang lahi ninyo.
pero hindi sila nag-stick doon sa pangako ng Diyos. Hindi sila nag-abide sa salita ng Diyos. You want to go back to book of Job, to that passage right there? Nang sabi ng Biblia, if you will abide in my word. You see, verse number 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will. Yun ang naalala ko, mga kapatid. Yun ang sumagi sa isipan ko. Sabi ko, Lord, nagtitiwala po ako sa inyong salita. Now, here's what I'm saying. Bakit mo katatakutan ang isang bagay na doon mo pala makikilala ng lubusan ng Panginoon? Sometimes, kapatid, hindi ho ang Diyos nag-uubliga sa atin para tayo magkasala, kundi sinasaway tayo ng Diyos pagkasala. But, pag nandun na tayo sa kasalanan, alright, may gustong ituro sa atin ng Panginoon pagka nagkasala tayo. And from there, tinuturuan tayo ng Panginoon na pwede ka pala magkasala ng ganyan, at pagkat nagkakasala ka ng ganyan, patatawarin kita. Ngayon, hindi yung kasalanan ngayon ang pinaka-main thing, ang subject na ngayon. Alin? Yung forgiveness ng Diyos upang matuto ka rin mag-forgive sa iba. Did you get that? Sometimes mayabang po tayo pag hindi pa tayo nagkakasala kasi hindi pa tayo nakakaranas ng kapatawaran ng Diyos. Pero pag nakaranas na tayo ng kapatawaran ng Diyos, matitigil tayo sa pagkundina ng kasalanan ng iba. That's the only reason why we are condemning other sin. Ngayon, marirealize mo na nagkasala ka, kailangan ko rin pala ng forgiveness. Akala ko hindi ako mahingi sa Diyos ng forgiveness. Ngayon pala, ako rin ay isa na katulad niya sa mga taong nangangailangan ng forgiveness na dapat din patawarin ng Diyos. And that will put you to humility. That will bring you to humility. Listen, by that, willing is more important than doing. You see that? And being is more important than doing, and willing is more important than feeling. Hindi mo pa nailalagay yung sarili mo doon eh. Hindi ka pa napupunta doon. Kapatid, ang pinakamaganda, sasabihin ko sa inyo ngayon, to know Him, huwag mong katakutan kung ano ang nangyayari sa buhay mo at ano yung parang ayaw mong gawin. Ayaw mong magbigay, ayaw mong mag-involve, ayaw mong magpatawad, ayaw mong mag-soul winning, lahat ayaw. Basta, pagod na ako, alam ko na ngayon. No? Saan mo lalo makikilala ang Panginoon? You know about God's love. But have you been to that love? Naranasan mo na ba? Yes, naranasan mo. When you got saved, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Pero naranasan mo na bang i-apply yung pag-ibig ng Diyos? Madali lang magsabi, mahal natin ng Diyos. Pero na-experience mo na ba? Yung minahal, nung ginamit mo yung pagmamahal ng Diyos, na kung paano ginamit ng Diyos ang pagmamahal niya. Kung paano niyang ipinakita yung pagmamahal niya. Kung paano niya ipinaabot sa atin yung pagmamahal niya. Again, the most dangerous situation is when you think that you know Him, but the truth of the matter is you only know about Him. Start knowing Him. Look at those three principles, kapatid. Huwag niyong kakalimutan. Huwag mo nang hintayin na magkaroon ka ng feeling, pakiramdam. Ang kailangan mo ngayon is you must be more than be willing. If I know Him, why should I wait for feeling? Come on, talk to me if you can. One more time. If I know Him,
Why should I wait for a feeling? And if I should not wait for feeling, then I must be willing. Because willing is more important than feeling. Again, be careful. Madali lang gawin. Tumugtog, kumanta, mag-secure. Madali lang yung mga gagawin na ganyan. But have you been with the Lord? Again, when was the last time that you have and you experience an encounter with God? When was the last time? Kinatatakutan natin yan, pero ang hindi natin alam, doon mo pala lalong makikilala ang Diyos. Do you really trust Him? Do you really trust Him? Listen now. Mahirap magtiwala sa isang unknown God. You cannot trust the unknown God. You cannot trust. You can only trust the God that you know. So this evening, I want to challenge you to keep doing something, to keep striving, to strive to know God. Strive to know God. Huwag natin, kapatid, hayaan na tumagal tayo sa simbahan, kilala natin yung mga tao rito, pero hindi natin kilala ang Diyos. When was the last time that you really talked to God personally? When was the last time that you enjoy reading His Word? Huwag mong sometimes, akala natin sapat marami tayong resources, may pera tayo, nakatira tayo sa malaki, we have the power, nandyan tayo sa isang kalagayan na medyo sikat tayo, nasa limelight tayo. Pero yun pala, akala natin blessing na yun ng Panginoon. Pero ang totoo nun, akala lang natin. Remember, hindi sapagkat nakita mo to, tuwan-tuwa ka na. At sasabihin mo, alam ko kung sinong gumawa niyan. Kilala ko kung sinong gumawa niyan. No. Alam mong may gumawa, pero hindi mo kilala kung sinong gumawa. You understand? Brethren, this message should awake us. This message should ring the bell of our hearts. Para makita po natin kung ano ang kailangan talaga natin. Involvement, kapatid, naaayon po yan. Ang involvement sa church, huwag mo munang pagsikapan yung doing, pagsikapan mo muna yung being. Not because you are involved in some ministries means na ikaw ay kilala mo na ang Diyos. Sometimes, doon po tayo, sabi ko nga sa inyo, yan ang napakadelikadong kalagayan. Pero naniniwala ako na kung kilala mo ng mabuti ang Diyos, wala kang hindi magagawa para sa Diyos. Because even the Lord Jesus Christ said, greater works than this shall ye do. And you will begin to do things according to God's perspective and not according to your objective. Am I clear to you tonight? Kapatid, ako po'y naniniwala
na kung atin pong nanamnamin ang mabuti ang mensaheng ito, hindi po tayo titigil. Nakilalanin ng kilalanin, walang katapusan. Walang katapusan. Alam niyo po ba mga kapatid, na pagdating natin sa langit, hindi natin hahanapin pagdating natin sa langit, nasaan yung lugar na hinanda sa akin ng Panginoon? Nasaan yung golden street? Nasaan yung wall of jasper? Nasaan yung mga... No. Tandaan nyo sa langit, lahat ng mga bagay na yan, I like that song, oh, but Jesus is one. Outshine them all. Oh, but Jesus outshine them all. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Sapagkat sa langit, nandun na ho yung pribileyo na makikilala natin ang Diyos ng personal. I mean, mukhaan. That's what I'm saying. Makikilala natin ang Diyos ng mukhaan. Every day is getting better. It is always better than the day before. Brethren, ngayon pagsikapan po natin. Walang sino man sa atin dito na walang kakayahan na makapagsabing, hindi ko kayang makilala ang Panginoon. You can. You can. You have a church, may direction ka na, may Biblia ka na, may Holy Spirit ka pa. The Holy Spirit will guide you into all truth. Klarado po ba ako sa inyo mga kapatid? Nawa po'y natulungan kayo ng mensaheng ito at ginising po tayo sa totoong kalagayan natin. Not because you shout. It doesn't mean that you know Him. Not because you shout amen. Not because you're teaching in Sunday school. Not because you're singing in the choir. Not because you're playing the musical instruments. Not because you're doing something here. It doesn't mean that you know Him. Listen, are you willing to do what is difficult for you to do? Just for the excellency of Christ. That's what Apostle Paul said. I'm willing to lose everything that he might see, that people might see Jesus in me. Yan ang pinakamaganda. Sino ang nag-i-excel sa buhay po natin? Tingnan po natin. Sagutin po natin ito ng personal. Kapatid, again, it's one thing to know about Him, and it's another thing to know Him. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga salita niyo po na nahayag. Nawa po ay naging maliwanag ito sa inyong mga anak at nagsilbing paalala, Panginoon, kung nasaan na po ang aming sarili. We need to know you. Whatever we do, hindi po dapat po namin ipagmalaki sapagat ang pinakang dakila, ang pinakang grabing kailangan po namin ay yung makilala ka po namin ng lubusan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon narinig po namin mensaheng ito. Please, patuloy kayong gumawa po sa amin. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking into your hearts through that message. Then let's come. Let's come to the throne of God. Let's make business with God.
Father, once again, we thank you for what thou hast done in the midst of us. Nakikita niyo po, O Diyos, ang mga anak po ninyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo, sa inyong trono, Panginoon. Alam niyo po, batid niyo, wala po kami pwedeng itago sa inyo, O Diyos. Alam niyo ang aming pagkukulang, alam niyo ang aming pangangailangan. Sa ngayon, na-realize po namin, we realize, O God, our greatest need, and that we should know you more. That's our greatest need. Help us not to be satisfied in a situation, oh God, that we thought we know you. But we must always realize that being is more important than doing. And to be willing is more important than feeling. Oh God, help us to see things according to your perspective and not according to our objective. Huwag niyo pong paintulutan na ang objective po namin ang siyang mangyari, sapagkat meron po kaming maling perception, Panginoon, sa pagkakilala po namin sa inyo. We might know about you, and we heard many things about you. But the sad is, many people don't know you. Oh God, please, bless your people tonight. Naway pag-uwi po namin, ang aming pagsisikapan kaagad ay makilala po namin kayo. Araw-araw gagawin po namin ito upang makilala po namin kayo. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat po ng narinig po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats, please.